Ngayon, upang mas maintindihan natin ang value stream mapping, kailangan natin pag-aralan ang mga simbolo na ginagamit dito. Ang mga simbolo na ito ay nagbibigay daan sa atin na gumawa ng isang visual representation ng ating mga processes. So para siyang wika ng value stream mapping. So ginagamit siya para buuin yung visual story ng ating mga process. So bakit mahalaga yung visual storytelling sa proseso ng pag-aanalisa? Dahil sa dami na nangyayari sa isang operation, mahirap itong unawain sa isip lamang, di ba? Lalo na kung nakikita nyo, di ba yung QCP, napakahirap imaginein yan. Pero kung mailalagay natin sa isang visual map, mas madali makita yung kabuang larawan. So, yung paggamit ng standard symbols, may dalawang pangunahing layunin yon. Una, kahit sino ang gumawa at tititig doon sa mapa, titingin sa mapa, engineer man, manager, frontline staff, maintindihan niya kagad yung ibig sabihin dahil pare-pareho or consistent yung gamit ng simbolo. Pangalawa, hindi lang basta kwento, kundi malinaw na representation ng process. Sino yung supplier, sino yung customer, ano yung mga hakbang, saan dumadaan ng materials, paano dumadalo yung information. So kung makikita natin mamaya, may simbolo para sa customer at supplier, may process box para sa bawat activity or hakbang, may inventory triangle na nagpapakita ng stock or waiting, may data box para sa performance metrics ng isang hakbang, at may mga arrows, siyempre importante yun, para ipakita yung flow ng materials at information. So parang blueprint ito ng isang operation. So isang larawan na pinagsasama-sama ang lahat ng gumagalaw, lahat na nagpapagalaw, at lahat ng kailangang ayusin. Kaya bago tayo gumawa ng sarili nating mapa, yun yung trabaho nyo ngayon, yun yung pag-uusapan ng grupo nyo, yung current state map, gagawin nyo na rin ngayon, at saka yung future state map, susubukan yung gawin ngayon, kailangan muna natin matutunan yung wika ng value stream mapping or ng VSM, yung mga symbols nito. So, isa-isay natin pag-aaralan. Let's do it! So, ngayon, tinitingnan natin yung isang halimbawa ng value stream map. So, huwag kayong mag-alala kung medyo nakakalito sa una, natural lang yan. Isa-isay naman talaga natin mamaya. So, yung mapang ito ay nagpapakita ng isang typical na process sa manufacturing. Pero ang mga konsepto dito ay pwede rin i-apply sa service industries or administrative processes. So, may makikita tayong mga elements dito, yung supplier at customer. So, kung makikita nyo, nasa magkabilang dulo sa bandang itaas. So, sa corner, sa left at saka right corners ng map, yung mga kahon or boxes na kumakatawan sa processes tulad ng let's say kung manufacturing tayo, machining, inspection, packaging, tapos may mga inventory or storage na nakatriangle at mga arrows na nagpapakita ng flow ng material or information. Ngayon, tingnan natin ang mas detalyado ang mga halimbawa na ito ng value street map. So, karaniwang nahati ito sa tatlong pangunahing bahagi. Yung top part or yung information flows, yung daloy ng information. So, yung pinakamataas na bahagi ng map, nakatuon yan sa pagpapakita ng daloy ng information na nagpapagana sa process. Ipinapakita nito kung paano nag-uutos yung customer, kung paano nagpapadala ng information ng supplier, at kung paano napapalitan ng information ng nagpapalitan pala ng information ng iba't ibang departamento or station ng trabaho sa loob ng organization. So halimbawa, may makita natin dito yung mga symbol at linya na nagpapakita kung paano nagpapadala ng forecast or order yung customer sa sales department, kung paano pinapaalam ng sales department ang mga detalye ng order sa production planning, at kung paano nagpapadala ng delivery schedule o mga instruction ng production planning sa mga supplier sa manufacturing floor. Ang kahalagaan ng bahaging ito ay nasa pagpapakita kung paano nakakaapekto ang information sa daloy ng material at kung paano ang mga problema sa communication tulad ng delays, inaccuracies, pati misinterpretations ay maaaring magdulot ng mga aberya sa buong process. So ipinapakita rin dito kung sino ang nangangailangan ng anong information, kailan nila ito kailangan, at sa anong paraan nila ito natatanggap. And then meron tayong middle part, yan yung daloy ng materials or yung material flows. So yung gitnang bahagi ng map, nakatuon yan sa pagpapakita ng aktual na daloy ng material, pinag-usapan natin sa nakaraang segment, o produkto sa loob ng process. So ipinapakita na nito kung paano dumarating ang raw materials o mga pyesa mula sa suppliers, kung paano pinoproseso ang material sa bawat istasyon ng trabaho, halimbawa assembly, machining, packaging, at kung paano inililipat ang natapos sa produkto, yung finished product, sa customer. Ano ba, may shipping ba yan of delivery or ibibigay lang, points of sale system, ganun. So, halimbawa sa isang manufacturing setting, nakikita natin dito yung mga simbolo at linya na nagpapakita kung paano dumarating ang mga pyesa mula sa mga supplier.
kung paano binubuo yung product sa iba't ibang assembly stations, kung paano dumadaan ang product sa mga inspection at quality checks, at kung paano ipinapadala ang finished product sa customer, pwedeng truck or barko, whatsoever. So sa isang service setting, maaaring pinapakita ito yung daloy ng customer or information sa iba't ibang anyo ng serbisyo. So tulad nung sa inyo, service yung sa inyo dahil yung QCP na inaaral yung service ng opisina. So ang bahaging ito ay mahalaga dahil pinapakita nito ang aktual na paggalaw ng produkto at kung saan maaaring magkaroon ng mga antala or pagbagal or bottleneck ng muda o mga pagkakataon para sa pagpapabuti ng efficiency at pagbabawas ng lead time. At dahil pinag-uusapan natin yung lead time, sa bottom part, meron tayong tinatawag na lead time ladder, yung hagdan ng lead time. So, ito yung nagbibigay ng detalyadong timeline ng oras, yung oras na kailangan para sa bawat hakbang, sa bawat proseso. So, kung nakikita nyo, di ba, para siyang ngipin, di ba? So, yun. Nakatapat doon sa bawat process box, yung mga ngipin. Okay, kung mapapansin nyo, nakatapat siya. So, bakit? Kasi pinapakita nito yung dalawang uri ng oras. Yung value-added time at saka non-value-added time. So, yung value-added time, yun yung oras na nagdadagdag ng halaga. Ito yung oras na ginugugol sa mga activities na direktang nagpapabuti o nagpapalit sa produkto o serbisyo sa pananaw ng customer. Sa pananaw ng customer. Halimbawa, sa manufacturing, pagputol, pagbuo o pagpinta ng isang product, value-adding yun. Nagdadagdag ng value. Sa software development, yung pag-code at pag-test ng software, value-adding yun. Nagdadagdag ng halaga. Siyempre, ang kabaliktaran nun, non-value-added time. Yun yung oras na ginugugol sa mga activities na hindi naman direktang nagpapabuti sa product or serbisyo na itinuturing na waste. Halimbawa, yung mga materials na giintay, nakatenga, yung paggalaw ng product, yung pag-iimbak ng inventory, mga non-value-added yun. So, sa lead time ladder, makikita rin natin yung cycle time o yung oras na kailangan para makompleto ang isang unit sa isang istasyon ng trabaho, yung wait time, oras na naghihintay ang produkto sa pagitan ng mga istasyon, at processing time, yung kabuuang oras na ginugugol sa paggawa ng isang unit. So, doon ngayon papasok yung idea natin ng takt time. So, ipinapakita rin dito yung kabuuang lead time ng buong process. So, yung baging ito mahalaga dahil dyan natin matutukoy yung mga lugar o yung mga pwesto kung saan may malaking pagkakataon para sa pagbabawas ng lead time, pagpapabuti ng efficiency, pagtanggal ng muda. So, kung iambing natin yung value-added time sa non-value-added time, matutukoy natin kung alin mga activities ang dapat na pagtuunan ng pansin para sa continual improvement. So, kung maunawaan natin yung tatlong parts, yung information flows, material flows, tsaka lead time ladder, makikita natin yung buong larawan ng ating value stream. So, dito nagsisimula yung pagtukoy ng mga pagkakataon para sa improvement at ang pagbuo ng mga konkretong hakbang para gawing mas mabilis, mas effective at mas mataas ang quality ng ating operation. So, talakayin natin yung mga pangunahing simbolo na madalas makikita sa value stream map. So, again, mahalagang maintindihan natin kung paano at kailan ginagamit yung bawat simbolo na to dahil may malalim itong kahulugan at hindi lang naisipan na i-drawing. Okay, so yung una, yung Kaizen burst icon. So, yung Kaizen burst icon, karaniwang ginagamit upang ipakita ang mga pwesto sa proseso na nangangailangan ng pagpapabuti. So, yung ginagamit yan kapag may nakitang problema o pagkakataon para sa improvement sa isang bahagi ng process. Hindi ito ginagamit ang basta-basta. Ito ay ginagamit lamang kung may malinaw na indication ng inefficiency. Halimbawa, yung mataas na defect rate, mahabang cycle time, mga bottleneck, or pagkaantala. Kapag gagamitin yung Kaizen burst icon, mahalaga na ilagay ito sa tabi mismo ng proseso o hakbang na nais nating pagtuunan ng pansin. So, maaari din itong lagyan ng label o kaya notes upang ipaliwanag kung ano yung specific na problema or opportunity for improvement. So, paano ito ilalagay sa mapa? Let's say kung ang isang istasyon o ang isang process step ay may mataas na bilang ng defects, may malaking delay sa cycle time, o laging may downtime, dyan ilalagay ngayon yung Kaizen burst. So, yung simbolo ay nagpapakita ng pwesto sa proseso na kailangang tutukan para matukoy yung mga ugat ng problema at magsagawa ng mga, sinulat nyo, Kaizen improvement suggestions. Tulad halimbawa ng mga workshop, brainstorming sessions, tanggalin yung ganitong process, etc. So halimbawa,
Kung sa isang value stream map ay may Kaizen burst sa isang assembly station, ibig sabihin nito may mataas sa defect rate sa pagbuo ng isang bahagi ng product. Ang ibig sabihin, kailangan pagtuunan niya ng pansin para maghanap ng mga paraan kung paano papababain ang defect rate at mapapabilis yung proseso. Ang mga membro ng team, pwedeng ang suggestion natin magsagawa ng Kaizen workshop upang matukoy yung sanhi ng problem at gumawa ng action plan. Yung pangalawa, yung operator icon. Kumakatawan yan sa isang tao, grupo ng mga tao na gumaganap ng trabaho para sa isang particular na istasyon o process. So, kailan ito ginagamit? Kapag nais nating ipakita kung gaano karami ang mga operator o yung mga process owners na nagtatrabaho sa isang station. O kaya kung kailangan ng operation, kung kinakailangan ang operation sa isang particular na hakbang. So, magagamit din ito para ipakita yung mga problemang may kinalaman sa human resource. Ano yung mga halimbawa dyan? Kulang sa tao, sobra sa tao sa isang estasyon ng trabaho. So, kapag gagamitin ng operator icon upang ipakita ang bilang ng mga operator, karaniwang inilalagay yung number ng mga tao sa loob ng symbol. So, halimbawa, kung may 3 operator sa isang station, lalagyan ng 3 doon sa loob ng icon, nangangahulugan na 3 tao yung nagtatrabaho para doon sa process na yun, per process ito. So, maaari din gamitin yung operator icon para ipakita yung mga responsibility ng operator. Halimbawa, maglagay ka ng label dyan sa tabi ng symbol para pakita kung ano ba yung ginagawa ng operator na yun. Okay, siya ba ay in charge sa assembly, siya ba yung inspector, siya ba yung campus dean. Okay? So, example, kung sa isang value stream map ng isang restaurant, may operator icon sa tabi ng order tracking step, process step, nangangahulugan na mayroong isang waiter o kaya cashier na kumukuha ng order. Kung isa lang ang naka-assign at hindi sapat, madali natin matutunton na mayroong overstaffing o kaya understaffing. So, kailangan ng adjustment sa pagpaplano ng tao. And then, meron ding other icon. General purpose symbol yan na ginagamit para ipakita ang iba pang mahalagang details or information na hindi pasok sa ibang symbol. So, pag meron tayong karagdagang information na kailangang i-highlight sa ating VSM or sa ating value stream map, gagamitin natin yan. So, kadalasan ginagamit niya para sa mga tools, equipment, special conditions, o anumang additional notes na kailangan malaman ng operator, ng team, ng process owner, at ng tumitingin ng mapa. So, mahalaga to kapag ang detalye ng information or anumang information ay hindi basta-basta kaya ipakita gamit yung ibang symbol. So, halimbawa, may mga technical na kailangan o technical requirements para sa paggawa ng isang product or mga specific na condition na kinakailangan ng isang process. So, kapag gagamitin yung other icon, mahalaga na lagyan din ito ng malinaw na label upang maunawaan ng lahat kung ano ang kinakatawan nito. Ano ba sinisimbolize nito? So, gamitan ng text o mga icon pa sa loob ng kahon. Pwede rin yun. Halimbawa, kung may isang makina na ginagamit sa production at kailangan ng calibration, pag sinabing calibration, pagtatama ng timbang, ng sukat, ilagay yung other icon sa tabi ng makina para ipakita na ito ay kailangan i-check o i-calibrate ng say, isang tao sa bawat ilang araw. So, halimbawa, maaaring gamitin yung other icon para ipakita yung isang computer system na ginagamit sa inventory management. So, pwedeng isang database yan na naglalaman ng customer information or isang form na ginagamit para sa pag-request ng materials. Next is yung timeline icon. So, yan yung nakita na natin kanina. Ito yung simbolo na karaniwan parang, ano ba tawag dito? Bantayan or watchtower. Okay, alamin nyo kung ano yun. So, ginagamit yan para ipakita yung oras na ginugugol sa iba't ibang bahagi ng process. So, nandyan yung value added time at yung non-value added time. So, kailan ginagamit yan? Nilalagay yan yung mga oras sa loob ng simbolo. Karaniwang ginagamit yan yung CT para sa cycle time. Or ibig sabihin nun, oras na kailangan para makompleto ang isang unit. At LT para sa lead time, yun yung kabuang oras mula sa simula hanggang sa matapos yung proseso. So, paano nilalagay yan sa mapa? Itinatapat yan sa ibang bahagi ng bawat proseso, ng bawat istasyon. So, para makita yung tagal ng isang activity at kung ano yung actual na nangyayari sa bawat hakbang. Let's say kung sa isang station ay may cycle time na 10 minutes, ngunit may 30 minutes na paghihintay, ang timeline icon ay magpapakita ng 10 minutes para sa value added time at saka 30 minutes para sa non-value added time. So, makikita natin yung lead time, yung kabuang oras mula simula hanggang matapos yung process. At mula doon,
matutukoy natin kung saan talaga may kakulangan or inefficiency. Halimbawa, maaaring ipakita ng timeline icon na yung isang product ginugugunan lamang ng 5 minutes ng value added time at merong 2 oras ng non-value added time. So, ano pa yung mga iba pang icons? Meron tayong customer supplier icon. So, ginagamit yan upang ipakita kung saan nagsisimula, kung saan nagmumula ang material at kung sino ang tumatanggap ng output. Okay. So, yung supplier icon, nilalagay yan sa pinakakaliwang bahagi sa top left portion ng mapa. Yun yung magsisilbing simula ng value stream. So, sa QCP nyo, yan yung input. So, kanino galing yun? And then, sa customer icon, nilalagay yan sa upper right corner ng mapa. Yan yung pinakadulo ng process. Yan yung tumatanggap ng process, ng output ng process. Dapat bang maglagay ng text sa loob? Yes. Dapat ilagay sa loob ng icon ang kung anong klaseng supplier yon, sino yun, position niya, whatsoever. Halimbawa, steel supplier, retail customer, para malinaw kung sino sila. Say kung ang supplier ay ABC Steel Company, isulat yon sa loob ng supplier icon. Sa kabilang dulo naman sa kanan, kung ang customer ay XYZ Electronics Store, ilagay yon sa loob ng customer icon. Sumunod, dedicated process flow icon. So nakita nyo yan yung dedicated process flow icon, di ba? So box siya. So nagpapakita ng isang process or department or step na dedicated lamang sa isang value stream. Hindi to ginagamit ng ibang process or ng ibang product. Okay? Hindi ginagamit ng ibang product. Para lang dyan. Para lang dyan sa QCP na yan. So, saan ipupwesto? Sa gitna ng mapa. Doon sa, di ba nakita nyo yung mga material flows doon yun? Ayon sa aktual na pagkakasunod-sunod ng mga proseso. So, sequential siya. Lagyan ng text sa loob. Isulat sa loob ng icon yung pangalan ng process. Ngayon, doon sa QCP nyo napakahaba, di ba? I-summarize ninyo. Okay? So, kung ang isang station ay tumatanggap ng tela, let's say fabric, sa fabric, para gawin yung school uniforms o gumawa ng dedicated process icon na may label na sewing station, school uniforms. So, dapat, pag bumabasa sa mapa, yung nakalagay na label sa loob, ang dali kagad magets. And then, meron namang shared process icon. So, rectangle rin yan, pero may guhit-guhit do sa loob. Parang diagonal siya. So, yan yung nagpapakita ng prosesong ginagamit ng maraming product or maraming lines. Saan pupwesto? Sa gitna pa rin ng mapa. Pero kadalasan yan, may arrows na papasok mula sa iba't ibang direction. So, galing sa iba't ibang product or process. Lagyan ng text sa loob, isulat sa loob ang pangalan ng process. Again, dapat isummarize nyo lang. At kung ano ang mga product or linya na dumaraan dito. Halimbawa, milling machine, di ba? Dash for product A, B, or C. A, B, and C. So, kung milling machine ay ginagamitan ng tatlong product, gumamit ng shared resource icon. Sulat milling machine, shared by product 1, 2, and 3. Okay. And then, meron tayong data box icon. So, makikita nyo, meron mga detalye sa loob niyan. May sinusulat sa loob niyan. Para ipakita yung mga sukatan at datos ng bawat process. So, saan ipupwesto yan? Direkta sa ilalim ng process icon. Kahit paman dedicated process icon yan, kahit paman shared process icon yan, inilalagay yan direkta sa ilalim ng mga icon na yon. Isa lang per process. Dapat bang maglagay ng text sa loob? Yes. Diyan isusulat yung cycle time, number ng operators, inventory level, defect rate, uptime, setup time, at iba pang critical metrics. Again, hindi lahat applicable. Depende sa process ninyo. So, para sa isang assembly station, ang data box ay pwedeng ganito laman. Cycle time, 2 minutes. Operators, 2. Defect rate, 0.5%. Inventory before, 50 pieces. Okay. And then, meron tayong work cell icon. Ginagamit yan para ipakita ang isang cluster ng mga proseso na ginagawa ng isang team sa iisang lugar. So, saan ipupwesto yan? Pwedeng sa gitna o sa dulo ng mapa. Depende kung saan nangyayari yung team-based multi-step approach. Dapat bang maglagay ng text sa loob? Yes. Isulat sa loob ng icon yung mga prosesong pinagsama sa work cell.
Maaari ding magdagdag ng label sa ibabaw ng icon para sa pangalan ng cell. Halimbawa, kung sa isang work cell ay ginagawa ang assembly plus quality check plus packaging, isulat sa loob ng icon, work cell A, assembly, QC, packing. So tandaan, supplier at customer icons, nasa magkabilang dulo ng mapa, may pangalan sa loob. Dedicated at share price process icons, nasa gitna, nakaayos-ayon sa sequence nito, dapat may label ng proseso sa loob. Data box icon, laging nasa ilalim ng ibaba ng bawat proseso. So hindi pwedeng mawala yan dahil ito yung nagbibigay ng performance metrics. At yung work cell icons na naglalaman ng multiple processes, isang tanda ng teamwork at integration. Sumunod ay yung mga material symbols. Ang unang symbol ay ang inventory icon. So, ito'y karaniwang nakita nyo dyan, parang hugis at sulok, kaya hugis tombstone. Nilalagay yan sa pagitan ng dalawang proseso. Ang ibig sabihin nito, may nakaimbak na materyales o produkto sa pagitan ng dalawang hakbang ng paggawa. So, pag sinabing inventory, tumutukoy yan sa mga bagay na hindi pa ginagamit o nabebenta, tulad ng mga raw materials, mga produktong ginagawa pa lang, or yung diniscuss natin sa ating mga previous segments, work in process or WIP, at mga tapos ng produkto. So, mahalaga yung simbolong to sa value stream map sa ating VSM para makita kung saan natatambak ang product. So, isang indication yan na posibleng may problema sa daloy ng paggawa. So, saan ipopwesto? Sa gitna ng dalawang process box, kung saan may pansamantalang pagtigil o tambak ng materyales. May kasama bang text? Yes. Isama ang bilang ng units ng inventory sa ilalim o tabi ng icon. Halimbawa, 150 units work in progress or work in process. So, for example, kung may nakaimbak na 150 yarda ng tela bago ito tahiin, ilagay natin ang inventory icon sa pagitan ng cutting at saka sewing stations. Sumunod, meron tayong shipments icon. Yung shipments icon ay karaniwang ganyan, di ba? Nakita niyo yung shipments icon, arrow siya, di ba? Na walang laman, di ba? So para siyang arrow na hindi siya iniitiman. So ginagamit 'yan para ipakita yung movement, yung paglipat ng mga materials o product papasok o palabas ng pabrika, ng kumpanya or ng process owner ng opisina. So diyan pinapakita yung transportation. Okay? So yan yung ginagamit, pinapakita yung direction ng transportation. So saan ipupwesto yan? Sa kanang bahagi ng map para sa shipments, papalabas ng system, finished goods, at sa kaliwa para sa shipments, papasok ng raw material. So kadalasan nilalagyan din yan ng text. So dapat isama dyan yung detalye ng delivery. Halimbawa, truck delivery every Tuesday. Ganon. So kapag ang mga example, mga piyesa ay dumarating mula sa supplier kada linggo, maglalagay tayo ng gagamitin natin yung shipments icon na yan. Tapos, sa simula ng process na may label, lalagyan natin ng weekly delivery from supplier. Sumunod, yung push arrow icon. Okay, may nakita ka dyan. Medyo solid, tapos may bungal-bungal sa loob. Yan ay ginagamit upang ipakita na yung materials ay itinutulak mula sa isang proseso papunta sa susunod kahit di pa kailangan yung materials na yun doon sa process na yun. So, ang tawag dyan ay push system. So, ibig sabihin, tulad ng pinaliwanag natin sa ibang mga segments, ginagawa muna yung product at saka palang hahanapan ng kasunod na hakbang. So, madalas itong makikita sa mga lumang sistema ng production kung saan ang purpose ay gumawa ng marami kahit hindi pa tiyak kung kailan gagamitin. So, saan ipupwesto yan? Mula sa isang process box patungo sa susunod na process box at kadalasang nakadikit doon sa nakapaloob sa material flow. May kasamang text? Yes. Pwedeng lagyan ng label kung gaano karaming units ang ipinapasa. Halimbawa, kung 500 pyesa ang ginagawa at ipinapasa agad sa susunod na estasyon, kahit hindi pa ito kailangan ng susunod na estasyon, gagamit tayo ng push arrow papunta sa susunod na hakbang. And then, meron tayong supermarket icon. Sa value stream mapping, hindi ito literal na supermarket. Ang ibig sabihin nito, ito yung isang lugar kung saan iniimbak ang mga materyales na pwede nang kunin kung kailan ito kailangan sa susunod na hakbang ng proseso. Tinatawag itong supermarket kasi tulad ito ng isang tunay na grocery. Na
yung mga manggagawa, kumukuha lang ng kailangang item kapag kailangan na yung item. Di ba? So, ito ay bahagi ng tinatawag nating pull system. So, kanina push, ito pull system. Kung saan ginagawa lang ang product kapag may pangailangan. So, sa pagitan ng dalawang proseso, doon ipupwesto yan. Sa pagitan ng dalawang process box. Kung saan may controlled inventory. Controlled inventory. May kasama bang text? Yeah, pwedeng maglagay, pwedeng ilagay ang uri ng material sa tambilang ng units. Halimbawa, PCB components, maximum, max, colon, 200 units. So, kung ang isang assembly line, for example, ay may shelf, ha? Kung saan nakaayos ang mga pyesa at kinukuha lang kung kailangan, o ilalagay natin ang supermarket icon doon. And then, material pull icon. Yung material pull icon ay isang arrow na may hook, okay, o kawit. So, ipinapakita nito yung physical na pagkuha ng material mula sa supermarket papunta sa isang process. So, sa pull system, ang daloy ng material ay hindi pinipilit, ha? Ang bawat takbang ay nag-iintay ng signal bago ito gumawa o kumuha ng materyales. So, yung icon na yan, nagpapakita ng pagkilos ng tao, pwede rin ng machine, na kumukuha ng materials dahil may kailangan na silang gawin. Saan ipupwesto? Mula sa supermarket icon, papunta sa susunod na proseso. May kasamang text? Yes. Maaari diyang isulat yung frequency ng pagkuha tulad ng pull every 30 minutes or as needed. Okay? So, halimbawa, kung ang isang worker ay kumukuha ng 10 pyesa mula sa supermarket papunta sa kanyang station tuwing kalahating oras, gagamit tayo ng ganyang pull arrow, material pull arrow. Lalagyan natin ng label 10 pieces per 30 minutes. So, unahin natin yung FIFO lane icon. Ito ay ginagamit upang ipakita ang isang uri ng pamamahala sa inventory na tinatawag na first in, first out or pinaikli, FIFO. So, ano yung FIFO? Yung first in, first out ay nangangahulugan kung ano yung unang dumating, yun ang unang gagamitin o ilalabas. So, ginagamit to para maiwasan yung pagkaluma, pagkasira o expiration ng product. Okay? So, mahalaga to lalo na sa mga sensitive or delikadong produkto tulad ng pagkain, gamot at chemical. So, saan yan ginagamit? Sa mga industriya na merong shelf life or expiration, gaya ng bakery, pharmaceutical company, food processing. So, paano ito pinapakita sa mapa? Yung FIFO lane, kadalasang inilalagay sa pagitan ng dalawang process. Sa pagitan ng dalawang process. Nilalagyan ito ng label kung ilang piraso or units ang kaya nitong hawakan. Again, sa pagitan ng mga processes, kung saan sinusunod yung FIFO rule. Tulad, say, for example, ng pagitan ng storage at saka packaging. Okay? May kasamang text? Yes. Dapat isama yung capacity. Halimbawa, FIFO, max 300 units. Say, for example, sa isang panaderia, ang harina na unang dumating, dapat unang gamitin. Kung may lalagyan ng sangkap bago ito gamitin sa mixing station, maglagay tayo ng FIFO lane icon at lagyan ng label na first in, first out or FIFO, 100 kilogram capacity. And then, meron din tayong safety stock icon. Ginagamit para ipakita yung extrang supply or yung reserve inventory, yung reserbang inventaryo na tinatago, iniimbak muna kung sakaling may aberya. So, ano ba yung safety stock? Yun yung karagdagang stock na hindi kaagad ginagamit yung reserve. Anong layunin nito? Para panatiling tuloy-tuloy ang production kahit may problema sa supplier, transportation, or any external shocks or biglang taas ng demand. So, ba't kailangan yan? So, imagine niyo kung walang safety stock, isang araw lang na madali ang delivery, titigil na ang buong linya, sayang ang pera at gastos. Pero, kailangang balanse. Bakit? Kasi pag sobra-sobrang safety stock, dagdag na gastos sa bodega, minsan, tinatago lang nito yung problema sa sistema eh. Ha? Kaya pala ganun, kasi palpak yung forecasting o hindi maasahang supplier. So, para ito pinapakita sa mapa, ang safety stock ay karaniwang, di ba, nakita nyo yung ganyan. para siyang cabinet, okay? Para siyang cabinet. At may label kung ilang araw o piraso yung nakaimbak. Saan ipupwesto? Malapit sa mga prosesong sensitive sa delay. Tulad ng malapit sa assembly line. May kasamang text? Yes. Isama kung ilang araw o units ang safety stock. Halimbawa, 2-day safety stock, 500 units. For example, kung sa isang car assembly line, may 500 extrang bolts malapit sa makina para hindi matigil ang trabaho kapag na-late yung supplier ng bolts.
So maglalagay tayo ng safety stock icon sa tabi ng makina at lalagay doon sa label, 2 days buffer, pag sinabing buffer, reserve, labis, bolts. Okay? And then, meron tayong external shipment icon. So, ipinapakita nito yung galaw ng product sa labas, externally, na sakop ng proseso na tinataya natin. So, pag sinabi external, transportation, labas na ng planta, ng kumpanya, ng opisina. Gaya ng pagkuha ng materials mula sa supplier o pagpapadala ng produkto sa customer. So, mahalaga yan para makita yung connection ng inyong operation sa buong supply chain. So, hindi lang kung paano gumagalaw yung material sa loob, kundi pati kung paano ito lumalabas at pumapasok mula sa iba. So, paano pinapakita yan? Yung icon na to, truck, barko, tren, bisikleta, aeroplano, bahala kayo. Okay? Ginagamit ito kung ang shipment ay galing sa o papunta sa external entity. Galing sa labas. Halimbawa, ibang kumpanya, ibang branch, etc. Pwede yung customer mismo, di ba? So, saan ipupwesto? Sa pinakakaliwa ng mapa para sa raw materials mula sa supplier. Sa pinakakanan kung ang shipment ay papunta sa customer. May kasamang text? Yes. Ipinapakita niyo kung anong uri ng transportation at gaano kadalas. Halimbawa, monthly truck delivery or sea freight, 2 weeks lead time. So, may ganon. Say, kung yung factory ay tumatanggap ng harina mula sa supplier sa bago kada linggo gamit ang truck, maglalagay tayo ng external shipment icon sa kaliwa ng mapa at lalagyan natin ng label na weekly delivery from Baguio, open close parenthesis, truck. Next, production control icon. Sa value stream mapping, ginagamit ito para ipakita kung saan nagmumula ang mga utos sa production, kung sino nag-i-schedule, nagpapasya at nagko-control sa buong process. So, maaaring ito ay isang tao tulad ng production planner or scheduler o yung campus dean, etc. or isang department gaya ng Planning and Development Office, Production Planning and Control Office. Or pwede rin siya computer system gaya ng ERP, Enterprise Resource Planning, na ginagamit sa automation ng planning at saka scheduling. So, tungkulin nun yung magdesisyon kung ano, kailan at gaano karami ang ipoproduce. Mag-assign ng trabaho sa bawat linya ng production, mag-monitor ng demand, inventory at saka capacity. So, halimbawa sa production ng soft drinks, yung production control na nag-i-schedule kung ilang bote ng Coke ang kailangan gawin araw-araw, anong shift ito ipoproseso at saang production line idadaan. So, karaniwan siyang inilalagay sa upper left or upper center ng value stream map. Ito yung command center, kaya dapat malinaw kung sino yung nag-orchestrate ng galaw ng buong sistema. At gumamit ng malinaw na label. Halimbawa, Production Control - Mr. Santos or ERP Scheduling Center. Sumunod, manual info icon. Yung manual info icon isang ginagamit siya para ipakita yung daloy ng information na ipinapasa gamit ang non-digital or manual na paraan. So, anong ibig sabihin ng manual? Hindi dumadaan sa computer. Printed memo, whiteboard updates, papel na report, tawag sa telepono o usapang harapan. So, ginagamit siya sa mapa kapag ang isang instruction, report, or feedback ay hindi automatic at kailangan ng tao upang i-print, ihatid, or ipahayag. Kasi pinapakita nito kung saan may possibility ng delay or human error dahil walang automation. So, nakakatulong ito para ma-identify ang areas for improvement tulad ng digitalization. So, saan ito ilalagay? Sa pagitan ng dalawang entity na nagpapalitan ng manual information. So, sa tabi ng arrow, ilagay yung detalye ng frequency at saka medium. Halimbawa, daily printed report o kaya verbal instruction once per shift. Kung merong manual, meron tayong electronic info icon. So, ginagamit yan para maipakita yung daloy ng information using digital means or automated systems. So, ano yung mga examples yan? Email, electronic data interchange or EDI, ERP dashboards, online forms, intranet systems, shared cloud databases tulad ng mga drives. Okay. So, bakit yan importante? Para mas mabilis at mas reliable kaysa sa manual info. Pero mahalaga pa rin yung map para makita kung kanino galing ang data at sino ang tumatanggap. So, saan ito ilalagay? Between digital systems or roles using computers. So, lalagyan din ng label. Say, for example, real-time inventory update via ERP. And then, production Kanban icon. So, ginagamit yan bilang visual signal para simulan ng paggawa ng produkto o pyesa. So, ano ba yung Kanban? Galing sa Japanese na kan, meaning visual, at ban, meaning card or board. So, isa siyang sistema ng visual management para kontrolin ng production flow. So, production. So, ano yung pulled production?
Ang production ay hinihila ng demand mula sa susunod na proseso, ang tawag doon downstream. So, hindi ito basta-basta push ng product kahit walang order. So, ginagamit yan para maiwasan ng overproduction at masiguro na ang ginagawa lang ay yung kailangan. Say for example, sa cellphone assembly line. Kapag paubos na ang stock ng battery packs, nagpapadala ng Kanban card sa production line na gumagawa ng battery upang magsimula na ng panibagong cycle ng production. So, saan ito nilalagay? Mula sa downstream station, pabalik sa upstream supplier process. So, may arrow pupunta sa source ng paggawa, kasama yung note, siyempre lalagyan nyo ng label, produce 10 units dash battery pack. And then, merong withdrawal Kanban icon. Yung ginagamit to para iutos ang pagkuha ng materyales mula sa imbakan o yung tinatawag nating supermarket papunta sa production area. So, anong ibig sabihin ng supermarket sa lean management? Hindi ito yung grocery store. Ito ay isang localized inventory area na may mga ready-to-pick na pyesa o materyales na nakaayos batay sa consumption rate. So, para saan yung withdrawal Kanban na yan? Para magsilbing instruction para sa material handler, halimbawa yung mga forklift driver, na kunin at ilipat ang tamang item sa tamang oras. Let's say, sa isang assembly line nangangailangan ng bolts. Yung withdrawal Kanban ay ini-issue, okay, ipinopost para sabihan ng handler na kunin ito mula sa supermarket at dalhin sa assembly area. So, saan ito lalagay? Arrow mula sa supermarket patungo sa receiving process. So, lalagyan ng label yan. Let's say, bolts, open close parenthesis, quantity 100 every 2 hours. Bilang pagpapatuloy ng information symbols, meron namang signal Kanban icon. So, ginagamit yan bilang trigger kapag ang stock level ng isang item sa supermarket ay bumaba sa tinatawag na reorder point or minimum threshold. Ibig sabihin, kapag paubos na yung stock, nagbibigay ito ng signal or hudyat na panahon na para gumawa ulit. So, let's say sa planta ng printer ink, kapag may 20 ink cartridges na lang sa storage, may signal card na inilalagay sa visible board. Pag nakita ito ng worker, alam niyang kailangan ng simulan ng production ulit. Okay? So, saan siya ilalagay sa VSM? Ipwesto malapit sa supermarket or imbakan kung saan nagsisimula yung signal. At sa tabi nito, isang linya na papunta dun sa production area. So, magdadagdag ka ng label. Tulad nung halimbawa, signal Kanban, trigger when less than or equals to 20 units. Then, yung Kanban post icon. Ito yung location kung saan kinokolekta at inilalagay ang mga Kanban cards at ito yung checkpoint kung saan ang production at withdrawal Kanban ay iniipon para sunduin. Okay? So, halimbawa sa isang electronics factory, may mga designated spots kung saan iniuhulog yung Kanban cards. So, araw-araw may material handler na umiikot para kolektahin yung mga to at dalhin sa susunod na proseso. So, saan ilalagay sa VSM? Ilapit ito sa pagitan ng processes kung saan nagkakaroon ng material movement. So, kadalasan malapit sa end ng supermarket area. At syempre, maglagay ng label. Say, for example, Kanban post dash collection every 2 hours. And then, merong sequence pull icon. Ginagamit ito kung ang production ay hindi lang basta-basta hinihiling, kung hindi kailangang sumunod sa tamang pagkakasunod-sunod or sequence ng produkto. So, wala itong imbakan o supermarket sa gitna. Direkta itong pull system. So, ito ay mas advanced na Kanban system. Madalas itong gamitin kung may variation ng product. Halimbawa, ay iba't ibang modelo, iba't ibang kulay, at kailangan silang dumating sa tamang sequence or tamang order. Example, sa Toyota plant. Okay? So, may sequence pull kung saan sunod-sunod ang kulay ng kotse. So, pula, itim, asul, at ang parts na darating ay dapat nakaayos sa sequence na to. So, saan nilalagay sa VSM? Ilagay ito sa pagitan ng supplying process at final assembly kung saan walang supermarket. So, dapat malinaw yung araw ng sequencing. So, maglalagay ka ng label dyan. Halimbawa, model order, red, then next is black, next is blue. And then, sumunod is yung load leveling icon o yung tinatawag nating Heijunka. Ito ay symbol para sa Heijunka or load leveling kung saan pinapantay natin ang volume at mix ng production upang maiwasan ang pagka-busy o pagkabakante o pagkatenga. Ngayon, itong Heijunka, isang concept yan sa lean, okay, na hiniram na naman natin sa mga Japanese, na ang layunin ay gawing predictable at consistent ang flow ng production kahit pa magkakaiba-iba yung demand. Let's say sa isang planta ng biskwit, imbis na gumawa ng 1,000 packs ng chocolate flavor sa isang araw at vanilla sa susunod, hinahati-hati, 500 chocolate and 500 vanilla araw-araw. So, pantay siya. Walang peak at walang idle time. So, saan ilalagay sa VSM? So, madalas sa taas.
malapit sa production control or sa simula ng production cell para ipakitang ito ay nagpapantay ng output. At syempre, maglagay ng label tulad ng halimbawa ay daily mix, colon 500 choco, 500 vanilla. And then MRP, ERP icon. So ginagamit ito ipakita yung Material Requirements Planning, MRP, or Enterprise Resource Planning, ERP, na system na ginagamit sa pag-schedule ng production. Ibig sabihin, centralized at digital yung plano. So pag sinabing MRP, computer system yan na nagkakalculate kung anong materials ang kailangan at kailan kailangan. Yung ERP, mas malawak na sistema na yan. Okay? Na connected sa buong negosyo na. Nandun na rin yung HR, yung finance, inventory, logistics, at saka production. Let's say sa isang malaking textile company, ginagamit ang ERP system para makapag-forecast ng demand, mag-order ng tela, mag-schedule ng production, lahat mula sa iisang dashboard. So, saan nilalagay sa VSM? Karaniwan sa itaas o tabi ng production control. Kasi dito nagsisimula or dito naggagaling o nagbubuhat ang instructions. So, maglagay ng label. Halimbawa, ERP-daily production schedule upload. Next is yung Go-See icon. Go-See icon. Okay, ang Go-See icon ginagamit kapag ang isang tao ay aktwal na pumupunta sa lugar ng trabaho para obserbahan ng mga activity. So, yan yung Gemba Walk. So, ibig sabihin, pupuntahan ang tunay na lugar or where the real work happens. Kasi alam naman natin, hindi sapat na tumingin lang sa report or spreadsheets. Minsan, kailangan talagang bumaba sa Gemba para makita kung ano talaga ang nangyayari. Kasi baka may problema na hindi nakikita sa datos. Halimbawa, stress ng worker or yung production line na natitigil pero hindi na-report. So, let's say kung ikaw ay production supervisor, araw-araw kang umikot sa floor, so gamitin mo yung Go-See icon sa VSM para ipakita to, tapos ilalagay mo sa tabi yung note. Supervisor observes process every 2 hours. So, saan siya ipupwesto? Karaniwang nilalagay yan sa tabi ng proseso kung saan may taong nag-o-observe. Tapos may arrow papunta sa bahagi ng map kung saan nanggagaling information. Okay? And then yung verbal information icon. So, ginagamit yan kapag ang information ay pinapasa ng salitaan. Face-to-face, tawag, o kahit impromptu meeting. Kasi wala siyang papel, walang email, walang system, basta't simpleng usapan lang. So, mahalaga ito kasi hindi lahat ng information ay documented. So, hindi lahat documented information. Minsan, may instruction o feedback na sinasabi lang. Halimbawa, i-adjust mo ng konti yan, ayusin mo yung makina, o tumawag si customer, gusto niya palitan yung delivery date. Yung mga ganong tipo. So, yung mga ganong information, bagaman wala sa QCP, bagaman wala sa formalities, okay, crucial yan, pero kadalasan nawawala sa mapa at sa consideration at kailangan nating ilagay. Okay. Ngayon, halimbawa, sa isang customer service setup, may agent tumawag sa supervisor para sabihin may reklamo si customer. So, verbal yon. So, kaya dapat ipakita sa mapa gamit yung verbal information icon at maglagay ng note. Okay, lalagyan nyo ng note. Say, agent reports daily issues to supervisor via phone. So, saan siya ilalagay sa VSM? Ilagay sa pagitan ng dalawang tao, process, na may direktang verbal communication, tapos gumamit ng linya na may arrow. Sa tabi ng arrow, ilagay yung nature ng pag-uusap. At laging tandaan, isama ang frequency at participants na pag-uusap. Lagyan ng label. Halimbawa, Production Lead and Quality Inspector daily 8 a.m. huddle. So, ito ngayon ang itsura ng isang value stream map. So, pag-aralan nyo, tingnan nyo maigi, i-post ang video at hanapin nyo, alamin ninyo o riratin ninyo. Ayan. So, handa na kayong gumawa ng isang VSM. So, tandaan ninyo, kailangang isalin yung proseso mula sa QCP papunta sa VSM. Pero merong 4 na mahalagang yugto ang value stream mapping. Yung original state, current state, at saka future state, at next future state. Sa original state, ito'y tumutukoy sa aktual na kalagayan ng proseso bago pa nyo ito simulang pag-aralan o baguhin. So, yan yung original state na hindi nyo pa binubuklat yung QCP, hindi pa kayo nagigemba as in wala pa. Wala pang intervention, wala pang value stream map, wala pa kayo naiisip na Kaizen improvement strategies. So, yung inyong gagawin ngayon ay yung current state. Kapag naobserbahan nyo na yung process, na familiarize na kayo, lahat ng details na itala na, so yan na yung current state map. Ito yung unang official na VSM na gagawin ninyo. So ano laman yan? Cycle times, lead times, waiting times, material flow, information flow, lahat ng detalye na nagpapakita kung paano talaga tumatakbo yung proseso sa ngayon. Okay, sa ngayon.
And then yung future state, yun yung ideal na version ng process. Matapos yung ipatupad yung mga improvements. Okay, pakinggan yung maigi. Doon sa inyong current state, gagamit na kayo dyan ng Kaizen burst icon. So, ipinapasok nyo na dyan yung mga isinulat nyo at ginawa ninyong Kaizen improvement suggestions na 5S at saka Poke-Yoke. At yung future state, kapag na-implement na yon, ano yung itsura ng process? So, yun yung ideal version. Ito na yung VSM kung saan natanggal na yung maraming muda, bumilis na yung process, at naging mas maayos na yung daloy ng trabaho. So, kailangan realistic kasi i-implement nyo yung inyong Poke-Yoke. And of course, yung next future state, yun yung aminado tayo na lahat ng pagbabago hindi kaya agad-agad. So, yan na yung next future state. So, para siyang mini goals papunta sa ultimate future state. So, ito yung mga pagbabago na kaya natin gawin sa loob ng 1 buwan, 3 buwan, mga quick wins. Okay, so ibig sabihin, hindi nyo na maobserbahan yung next future state. So, hanggang sa future state lang tayo para sa task ninyo.